Matapos ang 5 araw na pag-uulan na dala ng habagat, opisyal nang inanunsyo kahapon, June 4, ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan. Ang malakas na buhos ng ulan, pinaghahandaan na ngayon ni Eileen. Isa sa kanyang pinangangambahan ang pagtaas muli ng lebel ng tubig sa kanilang barangay sa Lower Aquari dahilan ng pagbaha. Katulad po ng ganyan, nililinis na po namin. Kahapon po, hinuhukay nila yung buhangin kahapon. Kasi minsan pag mga barado na yung mga basura, usually kasi doon talaga ang nauna na babahay. Sobrang takot po na yung katulad niya kasi kami sobrang kitid lang diba ng daan namin. Pag ganun kasi pag umuulan na, minomonitor talaga namin siya. Tinitingnan namin doon tsaka doon sa kabila. That means na asan natin na maulan na tayo. Minsan nag-automatic na siya na pag nag-declare ang pag-asa ng southwest monsoon, na rin siya. Kaakibat na rin dito yung rainy season. Ang pagbaha dulot ng mga bumabarang basura, dala ng pagragasa ng tubig sa siltation dam, bagay na binabantayan ngayon ng barangay. Katumbas nito ang pag-apaw rin ng sangkatutak na mga basura. Medyo tumaas po yung mga basura, pero at least activated po natin yung BDR arm natin ng barangay. So nahati po kami, yung mga boys po natin at saka mga iba na is designated po rito sa siltation dam natin upang linisin yung basura para sa ngayon hindi tumaas yung tubig. Maagapan natin. Huwag na po tayong magtatapon ng mga basura sa siltation dam o sa mga canals po natin dahil bari po itong maging sakuna o maging cause po ng pagbaha. Isang barangay Lower Aquari sa laging nalulubog sa baha tuwing may mga malalakas na ulan dulot ng habagat o di naman kaya bagyo. Kaya dahil naman idiniklara na ng Pag-asa na tag-ulan season na, naka-alerto na ang kanilang barangay DRRMC para linisin itong kanilang siltation dam para tuloy-tuloy lang ang agos ng tubig. Bukod sa pagbaha, isa rin sa mga pinaghahandaan ngayon ng Office of the Civil Defense, Cordillera, ang pagguho ng lupa. Kaya naman, isang pag-aaral na ang kanilang isinagawa para agarang matugunan ang posibleng problemang dulot nito. Naglabas na tayo ng advisory sa mga landslide prone area, yung mga flood prone area, at yan po ay nilalabas ng Mines and Geosciences Bureau. So nag-conduct na rin tayo ng pre-disaster risk assessment. Ang ina-assess natin doon yung mga most likely na mangyayari. Sa ngayon, paalala nila sa publiko na bukod sa pagiging alerto, dapat din daw na handa ang bawat miyembro ng pamilya anuman ang sakuna. Angel Arquero para sa Nation on the Move.